Ito ha. Straight. Straight. Ito yung bago, no? Elixir. Oh guys, ito straight. Oh, 1 to sawa, no? Kasi special tayo dito, no? August 1 pa yata, mag-ano to. Medyo OA. No? Ito si Kuya dito, andito sa may Dior, no? The only Dior in North America. Na actually tatlo, pero the first in North America. Nagsasabing, basta na sa budget, let's review it. Heads up lang, ang pupuntahan natin ay ang unang Dior, no, dito sa America, no? North America. So America and Canada. Wala pang 2 years yan, no? Guys, hindi lingid sa inyo, Chanel boy ako. I mean, mas Chanel ako. I like Dior, pero Chanel talaga ako nasanay pagdating sa mga pabango. May kakilala tayo dyan, si Karen, Miss Karen. So, may ginawa tayong appointment, makita yung X-Straight. I-release nila daw ng August 1. Tapos tingnan natin, kung magustuhan ko, kuha tayo. Pero guys, usually, hindi ako kumukuha kaagad. Hindi dapat ganun sa pabango. Pagka tira mo kaagad, unless marami kayong pera, no? Hindi ako ganun na. So, pero magta-try tayo. Kung may magustuhan ako, siguro kailangan ko na yata ng Rouge Trafalgar. Kuha tayo niyan, no? Kung may magagandang deals, no, na ibibigay sa atin, kuha tayo niyan. So, punta tayo sa pinakaunang Dior dito sa North America. Yan ang Dior, oh. Guys, sobrang laki ng Dior hanggang dulo. No, pero iba-iba. Dito sa dulo, ang perfumes niya. So, yan yung Paradise, no? Yung Dior. No, laki, di ba? Oh guys, pasok tayo ha. Dior. Oh guys, etong Dior. Ayan, no? Dito sa North America, pinakaunang Dior sa United States of America. Ito si Kuya dito sa may Dior, no? X-straight na lang na nalalamang basta na sa budget. Let's review it. Love me, hate me, but never forget me. Subscribe. Ako una nakaspray nito, hindi pa pwede bumili. X-straight. Tapang. Daming mas okay actually, guys. Maraming mas okay. No? Pero ito, Paradise. Ito, kuha siguro tayo ng... Ito ha. X-straight. Ito yung bago, no? Elixir. Kanan. Oh, ito ang Dior nating napamili. No. At, tingnan natin ang mga Udespahan, Gris Dior, Boa Talisman, Ambra Nui. Uy, pag dalawa, ibig sabihin ako, baka kumuha ako. Boa Talisman, Rose Star. Ito yung bago nila, Dior Paradise. And of course, itong dalawa, ano yan? No? Walang tatak. Bakit? Kasi bago, hindi pa lumalabas. No? X-straight, no? Let's review it. Guys, pwede ko na actually reviewin eh. Dry down na to eh. Dito, yan. So, saan tayo magsisimula? A lot to unpack here. Guys, alam niyo social sciences ang tinapos ko, di ba? Pag mag-anthropology ka sa UP, sabihin natin 3 out of your 4 years, kasi yung first year mo naman, GE yan, di ba? General Education subjects, mga nat side. 3 out of 4 years, pag-uusapan nyo lagi, culture. And you cannot escape culture. Dating kultura, papalitan ng isa. Papalitan ba? Parang may counterculture, ito counterculture, papalitan siya. Hindi, ito, it permeates. Big sabihin parang pinapasukan, no, ini-influensyahan, hindi biglaan. So, dito makikita ninyo sa pabango. Pati ang aking Chanel, ang aking beloved Chanel, ginano na ng L'Exclusive, di ba? Bleu de Chanel L'Exclusive, yung ni-review ko sa kanila. No, ganon din dito sa Dior. Is it a good thing? Is it a bad thing? No, it is what it is, guys. No, apparently, ito na yung kulturang bago na nagpo-permeate. Hindi naman pinapalitan. Pumapasok na, ano yan? Ito na yung Middle Eastern culture. Ano doon? Oud. No? Oud talaga. Wala na yung Dior Sauvage, EDT, EDP, parfum. Akala natin yung elixir, ang layo na. No, mas lumayo pa to. Ay, kuya, dito anong amoy? Amoy matrona. No?
Amoy matrona, no? Ito yung dry down na powdery siya. Amoy matrona, no? Matronang naka-oud, hindi. Alam nyo guys, yung denatured, nung high school kasi ako, expert ako sa chemistry. Guys, sa sobrang expert ko, 2 beses kong tinake, no? Umulit ako dahil sa kakabulakbol. May naaamoy tayo sa laboratory nung high school na yung alcohol, di ba, na ginagamit sa lab. Denatured alcohol. Ethyl, di ba? Hindi yan yung methanol na umuso, no? Ethyl alcohol, no? Ethyl alcohol, ang lakas ng amoy no? Ang denatured alcohol, no? Talagang tumatak sa akin yun. Ito yun, ang lakas ng denatured alcohol niya, pero nakakagulat, tumatagal. Di ba? Kadalasan, yung mga ganitong amoy, umaalis na kagad. Alcohol, ganyan na, mag-evaporate. Dito, tumagal. Tapos, naging parang powder. Powder na naman, kuya, dito? Yes, naging powdery na parang YSL, no? YSL style, ang dry down niya na powder, kaya lang mahinang-mahina, faint na. Madaming positive attributes to, no? Hindi ko sinasabing negatibo, no? Guys, ako naman, I just described it. Performance, nuclear. Walang binatbat ang elixir. Kung ang elixir 75, ito 100, no? Mas malakas talaga. Mas malakas. Performance yan. Tapos, sillage, no? Siguro, all the nooks and crannies dito sa bahay, no? Mapupuno yan, no? May iwan yan. May scent trail yan, no? Sillage. So, ang maglalabanan na lang dito is the scent profile. So, yan ang sinasabi kong, kung gusto ninyo yung kulturang dumarating, apparently, yan yung bago. Magugustuhan ninyo na to. Ito yung Oriental Udi style. Natatandaan nyo dati yung anais, no? Ayun, walang oud yun, no? That's the grandmother of all perfumes, no? Amoy lola. Carnation yon, ang lakas din ng patchouli nun, no? Tapos may mga white flowers. Tad-tad ng notes yun. Tad-tad ng flowers, tad-tad ng citruses, na sa sobrang nagkahalo-halo na ang gulo, no? Pero ganun. Yun yung style na lumabas ng anais. Ito na yung style ng mga niche perfumes na dumating 8, 9, 10 years ago. No? Ganito na yung style niya eh. Nasa inyo na lang kung handa ninyong i-embrace ang ganong style ng perfumery. So, aminin na natin, papunta tayo dyan, no? Kasi andyan na yung oud, nalalabel na siya na sophisticado, no? Kagaya nga, kahit pagpunta ko sa Budapest, di ba, sa Hungary, no? Panoorin niyo yun dun sa Budapest, nag-aamoy ako. Ano sabi ni Kata? Of course, I know my oud, no? Pag may oud, may class, no? Ngayon sa sobrang bago nito, kahit si Karen, hindi pa sila natitrain, no? Hindi pa sinasabi sa kanila kung ano yung mga notes nito exactly para matrain sila kung ano yung sasabihin nila sa mga clients nila. But obviously, may oud. Ang lakas ng oud. Kulang ang experience ko sa kanya na talagang ma-review na parang exclusive. Alam naman natin kasi kakukuha lang, kalalabas lang. Pero this might be that kind of perfume na babango pag malayuan. No, siguro yan nga. Ito yung tipong yung sillage niya nakukuha mo, yan yung scent trail niya nakukuha mo. Ganyan yan lang. Siguro hindi yung dikit na dikit, no? Kasi talagang Vargas ba? Yes, Vargas siya eh. Pero hindi naman Amouage levels ng Interlude 53. Hindi ganoon eh. Pero papunta na dun eh. Ang problema sa ganito na parang yung sinasabi kong denatured alcohol, no? Pag puro denatured alcohol, tapos ito pa pinatagal, no? Ang masama nito, it becomes sharp, no? It pierces parang yung nasal cavity mo. Dug. Guys, pumapasok na dito. Pumapasok sa brain. No, talagang magpi-pierce, guys. Talagang aakyat dito sa utak ninyo. No, gusto ko ba? Guys, gusto ko. Okay? Don't get me wrong, gusto ko siya. Andun pa rin yung elixir, Kaya lang nilagyan ng oud, no? Overdose. May nag-comment dyan na, kuya dito, wala bang licorice? Something like that, no? Inalis nila yung mga flowery kasi ang elixir, Napansin niyo parang sinasabi ko, di ba? Parang mga bulaklak sa patay. Ganun yung elixir, no? Inalis niya yun. And na-overpower ng yung alcohol na sinasabi ko. Tapos yung oud. And may powder. Isipin nyo na lang, denatured alcohol, nung high school kayo, yun talaga no? Tumatak sa akin yung memory ko dyan sa chemistry, putang inang yan. Denatured alcohol, no? Nalagyan mo ng powder, nalagyan mo ng oud, no? Yan Middle Eastern na, no? Guys, amoy pawis, amoy putok, may pagkaganyan pa, no? Ano na, BO, no? Ano, labaw, no? Labaw, no? Yan di ba? No? Pwede ba sa Pilipinas? Nako, pwede. No? Akala ko ang elixir hindi pwede sa Pilipinas, no? Ginamit na sanay na ganyan. Sabi ko, it's a cultural thing, no?
ginagamit naman nila, naka-ud sila halimbawa sa disyerto, no? Bakit hindi pwede sa Pilipinas? So, pwede sa Pilipinas, oo. Pero sanayan lang talaga, no? Kailangan ma-break in. Interesado talaga akong malaman kung ano yung gustong ipalabas ni Francis Kirk dyan dito. No, yung maganda, yun nasabi ni Karen, sana, had I been there 2 weeks earlier ba? No? Thereabouts, no? Ang mga VIP clients kasi pwede mag-lunch kasama yung, ano tawag doon, house perfumer. Yan, yun. So, andun si Francis Kirk dyan. No? Nakakaawa din siya, eh. Hindi siya makawala sa style, halimbawa, ng Elixir, no? Ewan ko kung talagang he's given free reign to do what he wants to do. Meron pa rin kasing mga house guidelines na dapat sundan yun. No? May tradition din yan eh. Yan Dior eh. So, andyan yung Elixir, tapos pagagandin niya, paigtingin niya, lalagyan niya ng uda, alisin lang nito. Pero andun, hindi makakawala dun sa mga gusto niyang gawin. No? Sa akin guys if I'm being honest, mas okay pa yung O40 niya. No? Diba ang O40 niya parang poof! O40, ano ba naman yan? Ganyan lang ginawa niya. Nag-gimmick lang na parang walang alcohol. Yun pala. Walang alcohol ang O40. Mas gusto ko ang O40. Oh guys, ito straight. Want to sawa. No, kasi special tayo dito. No? August 1 pa yata. Mag-ano to. Medyo, no? Ito si Kuya dito, andito sa may Dior. No? The only Dior in North America. Na actually tatlo, pero the first in North America. Nagsasabing, basta na sa budget, ito straight. Let's review it. Love me, hate me, but never forget me. Subscribe. Straight. Elixir pa rin para sa atin. Elixir. Daming caps, guys, oh. Liit lang, di ba? Yung mga bags, yung mga accessories, mga clothing dun sa kabilang building ng Soho. Yan. So, guys, I've been spoiled. No? Kaya kilalanin ninyo, no? Palagi. Guys, so ito na ng ating Dior. Sakay na ba tayo sa Porsche ko? Guys, ito ang GT3 ko. Yan ang GT3 ko, Porsche. Wow. Hindi, joke lang. Ganda ng GT3 na to, no?